Nakaka-sana all kapag naka-private plane, kapag kayang magbakasyon sa Europa at sa iba't ibang bansa, kapag afford ang magsha-shopping ng milyon-milyong piso. Mga content creator na konektado raw sa mga contractors ng flood control projects at mga kongresista, ni lifestyle check ng mga netizen. Ang buong detalye kung ganyan, himayin natin. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Hamon ng ilang mambabatas kay Pangulong Bongbong Marcos simulan ng lifestyle check sa paglalabas ng kanilang salin. Habang si dating Senador Manny Pacquiao nagatid ng regalo kay PBBM. Senator Risa Hontiveros sinampahan ng ethics complaint dahil umano sa pagbabayad ng testigo. Haharapin niya raw yan ng buong-buo. Someone has to tell her, stop, hindi na tama ito. Recycled lies, harassment. Naming trabahong ginagawa dito sa Senate. May mga drama pa dyan. Alak at selos nagtulak sa pananaksak, ex na misis patay. Lalaking tinamaan ng 2 bala sa likod, naglakad pa ng 2 oras para magpasaklolo. Kilalanin ang pusang si Barong na palaban sa takbuhan. At Gangnam Style hitmaker na si Psy iniimbestigahan ng dahil sa reseta ng gamot. Binahan ng batikos ang ilang kaanak ng mga politiko at kontratista sa manuwalyang flood control project sa bansa. Ni lifestyle check ng netizens ang maluho nilang pamumuhay. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Naka-private plane, kaliwat ka ng bakasyon sa Europa at iba't ibang bansa at luxury shopping spree na umaabot sa milyon-milyong piso. Ganyan ang buhay ng ilang anak at kaanak ng contractors ng flood control projects. Inungkat ng netizens ang marangyang pamumuhay nila habang ang maraming Pilipino paulit-ulit nalulubog sa baha. Ang content creator na ito, anak ng kontraktor na kabilang sa top 15 contractors na may pinakamaraming flood control project sa bansa. Tsuhin at kapatid niya, mga kongresista. Pinapakita niya sa kanyang vlogs at social media na deleted na ngayon ang travel abroad, pati ang outfits niya na milyon-milyong piso ang halaga. Ang suot niyang relo sa larawang ito, nagkakahalaga lang naman ng 2.5 million pesos. At ang bag, 2.3 million pesos. Pati boyfriend ng naturang content creator na yan, may koneksyon din sa kontraktor ng flood control projects. Anak siya ng isa sa mga kontraktor na may pinakamarami ring nakuhang flood control projects. Sinilip din ng netizens ang buhay ng isa pang vlogger. Panay travel at shopping haul din siya. Ang tatay niya, may-ari umano ng kumpanya na nasa likod ng bilyon-bilyong pisong flood control projects sa Central Luzon. Habang lubog sa baha ang marami, lumulutang ang karangyaan ng kaanak ng mga kontraktor at ilang kongresista. Ang tanong ng taong bayan, tama ba ang pagparada ng yaman habang naghihirap ang sambayanan? Kinundina ng isang youth watchdog movement na Good Gov PH ang marangyang pamumuhay ng mga kaanak ng mga kontratistang ito. Nakalulungkot isipin na nakikita natin na maraming mga anak or kamag-anak ng mga politiko yung pinaglalandakan yung mga luho nila sa social media na talagang nakaagaw ng atensyon sa publiko. So sabi nga po 'di ba sa Republic Act number 6713, they are not indulged in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Patuloy naming kinukunan ng pahayag ang mga kongresista at mga content creator na sangkot sa issue na unang ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang lifestyle check sa mga opisyal at kawani ng gobyerno. Suportado rin ito ni na Senate President Cheese Escudero at Vice President Sara Duterte. Pati mga kongresista payag din sa lifestyle check. Meron ho talagang mga expectations on all government officials, on all government employees, na talaga mo pong dapat we should be able to lead and live modest lives. So I think very important po yun na hindi lang ho mag-target, for example, on DPWH, but on each and every agency and on each and every
political branch of government. Wala pang pahayag dyan ang Malacanang. Nagbabalita mula sa Frontline. Gio Robles, News 5. Kung gusto raw mag-lifestyle check, mas mainam daw kung sisimulan ito sa pamagitan ng paglabas ng SALN ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang hamon ng ilang mambabatas. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Aprobang ilang kongresista sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Kasunod yan ang investigasyon sa umano'y ghost flood control projects ng DPWH. Meron ho talagang mga expectations on all government officials, on all government employees, na talagang pong dapat we should be able to lead and live modest lives. Hindi lang ho mag-target, for example, on DPWH, but on each and every agency and on each and every political branch of government. Una nang sinabi ng Malacanang na uunahing silipin ang pamumuhay ng mga taga-DPWH. Pero ayon naman kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, bakit hindi si Pangulong Marcos ang mauna sa lifestyle check? Ang hamon natin kay Pangulong Marcos ay pangunahan niya ang lifestyle checks sa sarili niya at sa kanyang pamilya. Kailangan din pati ang cabinet ni Pangulong Marcos ay masama ron. Hindi po natin maaaring makalimutan na mayroon pang mga long-standing and outstanding ill-gotten wealth cases sa pamilyang Marcos mismo. Si Senator Risa Hontiveros, inaasahan ding magiging buena mano sa lifestyle check si Pangulong Marcos. Kung nag-utos si Presidente ng lifestyle check, magandang halimbawa at pagpapakita din ng pamumuno kung kasamang ibubunyag yung kaniyang SALN. Si Presidential Sister at Senator Amy Marcos willing. Kami ang tumatayong liderato ng bansa, dapat leader din kami sa anumang lifestyle at iba pang check. Pero si Vice President Sara Duterte sinabing hindi lang dapat statement of assets, liabilities, and net worth ang sinisilip. Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa SALN. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials. Ang pagsasapubliko ng SALN naging paksa na rin ng interview para sa mga aplikante ng susunod na ombudsman. Ang ilan nagsabing pag-aaralan daw yang maigi, habang meron namang pabor na ipakita sa publiko ang SALN ng mga politiko. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Usong-uso ngayon ang mga katagang lifestyle check. Si Pangulong Bongbong Marcos iniutos ang lifestyle check sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Pati ang kanyang kabangga na si VP Sara Duterte, humihingi rin ng lifestyle check para daw ungkatin ang mga tinatagong kayamanan ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan. Paano ba dapat ginagawa yung lifestyle check na yan? Ito po, hindi po sapat na basehan ang kung gaano kayaman o karangya ang buhay ng isang tao para sabihin kaagad na siya ay kurakot. Bakit? Paano kung may pera na siya bago pa pumasok sa gobyerno? Paano kung dati pa meron talaga siyang lehitimong negosyo? Ang importante talagang silipin ay kung mapapaliwanag niya ang kanyang kayamanan. Halimbawa, sa pagsilip po sa mga tax records ng isang opisyal o ng isang pribadong tao, gaya halimbawa ng kontratista. Ang binabayad ba niyang buwis tumutugma sa kanyang lifestyle? Kaya't sa kaso ng mag-asawang Diskaya, yan ngayon ang tinitingnan ng BIR. Para naman sa mga kawani at opisyal ng gobyerno, andyan po ang pagsilip sa kanilang mga statements of assets, liabilities, and net worth or SALN. Mga, hindi lang po isa, pero karamihan sa mga SALN, lalo na yung umpisang SALN. Dahil ayon sa batas, kailangan sila magsumite sa unang pagpasok nila sa gobyerno at pagkatapos niyan, kailangan silang magsabit ng SALN taon-taon. Halimbawa kasi, kung walang pera ang isang opisyal pag simula niya sa gobyerno at biglang nagkaroon ng isang katerbang mamahaling kotse, abay talagang nakakaduda po yan. At mayroong mga batas na pwedeng gamitin laban sa ganyan. Halimbawa po, ang RA 1379, yung Forfeiture Act of 1955.
Sa Section 6, nakalagay na kung hindi mapaliwanag ng isang opisyal kung saan galing ang kanyang kayamanan, pwede po itong kumpiskahin ng pamahalaan. Ang burden of proof nandun sa opisyal. Ito pa, sa anti-graft law naman, kung hindi mo mapapatunayan ang pinanggalingan ng iyong kayamanan, pwede kang makulong, ma-disqualify at pwedeng kumpiskahin ang iyong mga ari-arian. May bisa ba ang mga batas na ito? Meron po. Tong 2003, pinakumpiska ng Korte Suprema ang Swiss bank accounts ng pamilya Marcos dahil napatunayang labis-labis ito sa lehitimong income ng mag-asawa. Bakit? Taong 1965, ang asset declaration ng mag-asawang Marcos ayon sa BIR nasa 120,000 pesos lamang. Kahit idagdag mo raw yan sa lehitimong sweldo ng mag-asawa sa kanilang 2 dekada sa Malacanang, lagpas 2 milyong piso lamang dapat lahat yan mula 1965 hanggang sa mapatalsik sila noong 1985. Kung gayon, hindi mapaliwanag ng pamilya kung saan galing ang $350 million na Swiss bank accounts na kanilang inangkin. Dahil sa interest, umabot po yan sa $650 million. Ito pa, ayon naman kay Imelda, 90% ng perang yan ay kanya. 10% lamang ang sa kanyang mga anak. So inaamin po nila na sa kanila daw yung perang yan. Dahil dyan, sinabi ng Korte Suprema na ill-gotten wealth ang perang ito at pina-turn over na sa National Treasury noong pang 2003. Ganyan po kahalaga ang tinatawag na SALN basta't maayos itong ipatupad. Yun lang, taong 2020, halos pagbawalan ng ombudsman ang access ng publiko at ng media sa mga SALN ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Sa nilabas na sirkular ng ngayoy retiradong ombudsman Samuel Martires, pwede lamang isa publiko ang SALN sa mga sumusunod na kondisyon. Number 1, kung may court order. Number 2, kung investigasyon mismo ng ombudsman. O number 3, kung papayag ang mismong nag-file ng SALN. Sa madaling salita, kung hindi kusang ibibigay, halos hindi mo na makukuha. Kaya't babalik po tayo sa tanong, seryoso ba talaga tayo sa ideya ng lifestyle check? Dahil kung seryoso naman tayo mag-check ng mga lifestyles, magandang pasimula po riyan na maglabas ng mga SALN ang Presidente, Vice-Presidente, mga opisyal ng Korte Suprema at mga opisyal ng Kongreso at ng Senado. Umula ng bote at bato sa gitna ng demolisyon sa Tondo, Maynila. Ang mga residente pinalaga ng mga pulis na naka-full gear pa. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Inulan ng mga babasaging bote, mga kahoy at iba't iba pang mga gamit ang demolition team sa barangay 227 sa Tondo, Maynila. Ang ilan sa mga residenteng damay sa demolisyon, pinaghahagis sa mga bote. Isa nga sa kanila sumampa sa bubong, nambuyo sa mga pulis at pakaway-kaway pa. 2 pulis at 1 miyembro ng demolition team ang sugatan sa gulo. Sa kabila ng tensyon, tinuloy pa rin ang demolisyon. Isa sa mga residente, kasama ang kanyang 3 anak, ang nakulong pa umano sa loob ng bahay. Simula, hindi pa kayo lumabas? Hindi po kami makalabas talaga kasi sarado po, bigla kami na nandyan na daw po pala. Pero hirit ng sheriff mula sa Manila Metropolitan Trial Court, matagal na dapat nakapag-alsa balutan ang mga residente. Sa ipinakita nilang writ of demolition document 2018 pa sinabi ng korte na walang karapatan sa lupa ang mga kasalukuyang naninirahan sa lugar. Fully aware naman po talaga yun. Nakailang extension na po sila ng request sa plaintiff. Pinagbigyan po sila. Noong 1 taon pa raw binaba ang final notice para sa demolisyon. Sa katunayan, dapat nitong February 11 hanggang March 31, tinibag na ang 20 bahay sa lugar. Pero na-extend yan dahil hiniling ng mga residente na patapusin muna ang eleksyon noong Mayo. Nag-offer din umano ng 50,000 pesos para sa kada bahay ang may-ari ng lupa, pero ni isa raw walang umalis. Sa ngayon, karamihan sa mga apektadong residente na nanatili muna sa gilid ng kalsada. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nang dahil umano sa hazing, nalapnos ang balat ng 19 na graduating criminology student sa Kidapawan City. Aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Second-degree burn ang natamo sa kanang braso ng criminology student na ito ng Central Mindanao College sa Kidapawan City. 18 pa niyang kaklase, lapnos din ang likod at iba pang parte ng katawan matapos ang umano'y pang-hazing sa kanila.
Base sa investigasyon ng mga pulis, Sabado ng umaga isinagawa ang reception rites activity para sa mga graduating students ng kursong criminology. Ginanap yan sa Calaisan National High School na di kalayuan sa kanilang kolehiyo. Mismong din nila ang nanguna sa aktibidad pero hindi niya raw alam na parte ng programa ang pag-spray sa mga estudyante ng liquid battery solution o yung pinaghalong sulfuric acid at tubig na ginagamit sa baterya ng sasakyan. Cause ng burning sa sa skin. Kaya ayun, nakita ng din nila na parang iba yung damage sa katawan ng mga estudyante kaya siya na mismo pinastop niya yung activity, hindi umabot ng 1 oras. Tukoy na ng mga pulis ang 5 umanong pasimuno sa hazing na pawang mga graduates na posible silang maharap sa reklamong multiple physical injury at paglabag sa anti-hazing law. Tinitingnan din kung may pananagutan ang kolehiyo sa insidente. Sinubukan ng News 5 na kuna ng pahayag ang dean pati ang pamunuan ng paaralan kung saan ginanap ang event pero walang humarap sa amin. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Bukod ba sa flood control projects, meron din daw kumurakot sa pondo para sa pagpapatayo ng mga classroom. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte na minsang naging DepEd Secretary. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Corruption, tapos flood control lang. Ang daming projects sa gobyerno, hindi lang flood. Ito ang natatawang sinabi ni Vice President Sara Duterte. Hindi na raw bago ang korupsyon dahil kahit pa noong kalihim siya ng DepEd ay nababanggit na niya ang ganitong kalakaran sa pagpapatayo ng school buildings. Pero wala raw pumansin sa kanya. 2024, last year, nagsabi na ako sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives pero walang nag-react. Kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa corruption, tingnan nila yung buong budget ng 2024 at ng 2025. Una nang nasita ng Commission on Audit ang DepEd dahil sa delayed na konstruksyon ng mga pasilidad sa malalayong lugar kaya hindi nakamit ang layunin ng Last Mile Schools program. Noong 2023 naman, sa ilalim ni VP Sara sa DepEd, ayon sa COA, 192 lang mula sa 6,300 target classrooms ang naitayo. Naudlot daw yan dahil sa pagbabago sa disenyo. Sagot naman ng isang mambabatas, dapat magpakita ng ebidensya ang bise sa kanyang paratang. Hindi naman pwedeng bigla ka magsasalita in a general term, no? Na wala ka namang puputos ng mga ebidensya. Let Congress investigate and review it. Sa susunod na linggo, gugulong ang investigasyon ng Kamara sa umano'y ghost projects. Si Senator Bam Aquino naman, na chairperson ng Senate Committee on Basic Education, nauna nang sinabi na gusto niyang paimbestigahan ang dobleng gastos ng gobyerno sa pagpapatayo ng classroom kumpara sa aktwal na presyo nito. Umaasang malilipat sa edukasyon at kalusugan ang pondong ibabawas sa panukalang 250 billion pesos para sa flood control projects sa 2026. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Hindi madalan ngayon na malaking sasakyan ang isang tulay sa Cebu na nagkabitak-bitak na. Una na raw yang sinira ng bagyo noong 2021 pero mas lumala pa ngayon. Nasa Frontline ng balita si John Roa ng News 5 Visayas. Ito ang Tangil Tapon Bridge sa Dumanhog, Cebu. Bitak-bitak na ang ilalim. Pinangangambahan tuloy itong masira. Kaya naman, pansamantala nang isinara ang tulay sa mga malalaking sasakyan, gaya ng bus at six-wheeler pataas. Ang bus na ito nadaraan sana ng tulay, nag-U-turn na lang. Hassle yan sa marami. Ito kasi ang nagdurugtong sa bayan ng Dumanhog at sa pantalan ng Tangil para makapuntang Negros. Yung malalayo ang biyahe, iikot pa sila doon sa Barile. Ang iba, hanggang dito na lang. Yung ibang pasahero namin, hanggang dito na lang. May diversion road naman na pwedeng daanan, pero 1 oras pa ang aabutin papunta roon. Kaya ang pasaherong si Tate Alfredo, bubaba na lang ng bus para maglakad. Hindi naman sila malapos dito, hindi makalapos dito. Baklang ka, tapos. Sarapan. Ano mga agenda yun na.
Ayon sa Dumanhog LGU, nagkaroon ng bitak ang tulay matapos hagupitin ng bagyong Odette ang Cebu noong 2021. Sa ngayon, light vehicles lang ang pwedeng dumaan dito. Sinusuri na rin ito ng mga engineer para sa magiging assessment ng DPWH. Pero kung si Dumanog Mayor Gongon Hica ang tatanungin, hindi na ito madadaan sa rehabilitation. Kailangan na raw ng bagong tulay, bagong proyekto na kailangang punduhan. Dapat i-close na talaga yon. Kasi nag-subside na eh. And nakita mo, big cracks. May investigation na yung DP7, may investigation na yung DPWH Regional Office that it is not fit anymore. Anytime it will collapse. Sang-ayon naman dito sa Cebu Governor Pambari 4. We're still waiting for report from DPWH. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5, Visayas. Nananawagan si Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa mga taga-suporta ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na pumunta sa The Hague, Netherlands. Para ito sa gaganaping confirmation of charges hearing ng dating Pangulo sa International Criminal Court sa September 23. Ayon kay Baste, magtitipon sila ng mapayapa para ipakita ang suporta sa kanyang ama. Yung mga interesado, if you want to, fight for former President Rodrigo Roa Duterte, be here in The Hague. Our strength is in our numbers. Sa kabila ng panawagan ni Baste, pinapauwi naman siya ng isang kongresista. Buwelta ito ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa pahayag ng acting mayor na PR stunt lang ang investigasyon ng Kamara sa umano'y ghost flood control projects. I think very important muna po siguro na just to go back to the Philippines. I don't know where he is. But very important po for mayors to be present during times of crisis. No? Binisita at niregaluan ni Pambansang Kamao Manny Pacquiao si Pangulong Bongbong Marcos. Sa courtesy call ni Pacman, nag-post pa ang Pangulo na parang makikipag-boxing siya sa dating senador. Binigyan din si Pacquiao si PBBM ng Welterweight Boxing Council belt at gloves. Nagpaabot naman suporta si PBBM kay Pacquiao para sa 50th anniversary ng Trillion Manila Boxing Match. Sa October 29 yan gagawin para pag-alala sa laban ni Muhammad Ali at si Frazier. Interesado raw dyan ang Pangulo. Manonood siya, interesado siya. Yung experience niya about Muhammad Ali, nung nanood siya ng training ni Muhammad Ali. And then, pinakyat siya sa ring stage. Tapos, dinimo sa kanya yung mga punches na gagawin ni Muhammad Ali, yung bilis ni Muhammad Ali. So, natuwa niya at hindi niya nakalimutan. Showbiz Tonight na tayo. Iniimbestigahan ngayon ang Gangnam Style hitmaker na si Psy dahil sa illegal na reseta para makainom ng gamot. Base sa report ng Korean media, gumamit umano ng shortcut ang singer sa pagkuha ng psychotropic drugs gaya ng sleeping pills at pampakalma. Ang kanyang manager daw ang kumuha nito. 2022 pa niresetahan ng gamot si Psy at hindi na siya ulit nagpapakonsulta sa doktor pero nagpatuloy sa pagbili ng gamot. Labag yan sa Medical Service Act sa South Korea. Nagsorry naman ang management ni Psy at inaming na-diagnose siya ng chronic sleep disorder kaya siya nagte-take ng nasabing gamot. Wala rin daw fake prescription na nangyari. Susunod, lasing na lalaki, pinatay sa saksak ang dating misis. 3 Pinoy na magtatrabaho sa scam farm sa Cambodia naharang sa NAIA. At Yen Santos at Chavit Singson, sinagot ang isyung may anak daw sila. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Sa pulsa CCTV, ang pagdating ng lalaking yan sa isang sari-sari store sa Baguio City. Tinawagpan niya ang may-ari pero nang walang sumagot ay agad siyang pumasok sa tindahan. Nilimas niya ang 2 cellphone at 15,000 pesos na kita ng tindahan sa kasumakay ng taxi para tumakas. Inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng magnanakaw na napag-alamang dumayo pa sa lugar. Alak at selos, yan ang nagtulak sa isang lalaki para saksakin sa leeg ang kanyang dating misis sa Cainta, Rizal. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Duguan at wala ng buhay ang isang ginang matapos saksakin ng kanyang mismong mister sa barangay San Isidro sa Rizal. Isang sugat sa leeg ang tumapos sa buhay ng 60 anyos na biktima. Ayon sa paunang ulat, hiwalay na raw ang biktima at ang kanyang asawa. Nagpunta raw ito sa lugar para bisitahin ang mga anak na nasa poder ng ama. Pero pagdating niya ay naabutan niya ang dating asawa na lasing at galing sa inuman. Ang lumalabas dito ay ang motibo nito ay lumalabas na selos. So nung bago mangyari yun, yung pananaksak, itong suspect ay umuwing lasing. Ngayon kinukumpronta niya ngayon yung biktima hanggang sa nagtalo sila. Nakakita siya ng kutsilyo yung suspect. Sinaksak niya bigla dun sa biktima. Na-recover ang kitchen knife na ginamit ng suspect. Sa ikinasang follow-up operation, agad ring nahuli ang suspect na aminado sa krimen. Nandilim daw ang paningin niya dahil sa paulit-ulit na pang-aaway sa kanya ng biktima. Pagbukas po ng pinto, nagsisigaw na po siya na siya daw pinapatay ko, pinapatay. Ay may mga tao po sa labas. Parang nablank ko na po yung isip ko. Nakakupa ko ng patalim at naano ko po sa kanya. Mahaharap ang suspect sa reklamong parricide. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima na kasalukuyang nakaburol. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Matapos ang ilang taong pagtatrabaho, retirado na sa susunod na buwan ang isang empleyado ng Power Utility Company. Pero hindi na niya yan naabutan dahil pinatay siya sa isang road rage. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco, exclusive. Mag-aalas 7 ng umaga kahapon nang makita ang pulang kotse at puting pickup na tila nagigit-gitan sa Dasmariñas, Cavite. Ilang saglit pa, nagbukas ng bintana ang pulang kotse. Huminto ang puting sasakyan habang umabante naman ang pula. Binaril na pala ng driver ng kotse ang driver ng puting pick-up. Kinilala ang biktima na si Maya Jonel Santos, 54 years old. Habang tumakas ang sospek, agad namang tumawag ng mga pulis ang mga tauhan ng barangay. Nadinig ko po yung putok kasi dyan lang po ako nakatira sa malapit. Hindi, nasa bahay ako, then may nadinig nga ako, tumawag agad ako sa kanila. Sabay-sabay po kami halos dumating dyan. Dinala pa sa ospital ang biktima, pero idineklarang dead on arrival. Sakay ng company vehicle si Santos na naka-duty noon sa pinagtatrabahuhang Power Utility Company. Ikinalungkot ng kanyang mga kaibigan sa trabaho ang nangyari. Minsan nakakalaro namin siya ng basketball. Bagay sa trabaho namin, wala naman siya nakakaaway, nakagalit. Binarin na agad yung aking kaibigan. Kaya nakakalungkot isipin na bali ba naman next month mag-retiro na siya. Magpapaabot ng tulong ang Meralco sa naulilang pamilya ng biktima. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nakakamit yung at ng pamilya yung hustisya nitong kanyang pagkamatay. Because we in Meralco, we take care of our own. We will make sure that justice is served. We will continue to support the family on this quest for justice at hindi kami titigil ito na re-resolve. Patuloy na iniimbestigahan ang motibo ng pamamaril. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Naharang sa NAIA ang 3 Pilipina na papuntang Cambodia para daw maging mga scammers. Ang matindi pa, meron daw silang kasabwat sa immigration para makalusot. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Bigong makalipad palabas ng bansa ang 3 babaeng yan nang maharang ng mga otoridad sa NAIA Terminal 3 sa Pasay. Papunta sana silang Hong Kong bilang mga turista. Pero napag-alamang nakalusot sa immigration counter ang 3 nang walang departure stamp ang mga pasaporte. Meron namang stamp ang kanilang mga boarding pass pero tila sinadyang labuan ito.
tingin ng NBI, kasabwat nila ang immigration officer na nagpalusot sa kanila sa counter. Meron lang sa departure, sa boarding pass. Pero na-smudge. Pero maski ganun nangyari, meron kasing anti-fraud section ng Bureau of Immigration. Kaya na-identify pa rin nila na yung number. Nakitaan pa ang dalawa sa kanila ng tila mapa kung saan nakaistasyon ang sinasabing kasabwat nilang immigration officer. Inalaw niya ang nakitang departure stamp issued sa kanya. Nung nag-check kami, parang naka-out na ata Kasi parang pang umaga. Meron din silang ipinakita mga overseas employment certificate pero napag-alamang peke ito. Sa investigasyon ng NBI, sa Cambodia talaga ang kanilang destinasyon para magtrabaho sa scam farms. Nasa kustodiya na ng NBI ang tatlo na maharap sa reklamong usage of falsified documents. Pinaghahanap naman na ang immigration officer na maharap sa reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at Anti-Trafficking in Persons Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Drama ang tawag ni Senator Risa Hontiveros sa sinampang ethics complaint laban sa kanya. Marami raw mas dapat pagtuunan ng pansin kesa riyan. Kabilang na ang isang Chinese na napasok ang Philippine Coast Guard. Narito ang aking report. Nakakulong ngayon sa Camp Bagong Diwa sa Taguig si Joseph C., isang mining executive na sinasabing nagpanggap na Pilipino gamit ang peking dokumento. Pero ayon kay Senadora Risa Hontiveros, huwag muna siyang paalisin ng bansa. Dapat daw ay humarap muna si C. sa investigasyon ng Senado. Dapat rin sana hayaan nilang humarap din sa komite ng Senado sa pag-imbestiga ng privilege speech ko bago anumang deportation ay mangyari. Ibig sabihin, humarap din si Joseph C. sa anumang proseso dito sa Pilipinas. Si C ay iniimbestigahan dahil sa umano'y kahina-hinalang koneksyon sa isang business group na konektado umano sa Communist Party of China. Ang mas nakakabahala, naka-enlist pala siya dati sa Philippine Coast Guard Auxiliary mula pa noong 2018 pero tinanggal na rin kamakailan. May mga dayuhan din namang miyembro ng PCG Auxiliary, tumutulong sila sa mga coastal cleanups at sa iba pa. Pero be extra careful na yung mga nationals, ninumang bansa na at any one time ay mayroon talagang matinding tensions sa ating bayan. Siguraduhin nilang hindi may ibang agenda sa pagpasok. Sa ngayon, wala pang petsa ang investigasyon dahil hindi pa ito nire-refer sa komite. Pero habang naghahain ng investigasyon si Hontiveros, siya naman ngayon ang inireklamo. Nag-file ng ethics complaint laban sa kanya sina Attorney Ferdinand Topacio, Jacinto Jing Paras at Attorney Manuel Luna. Ang alegasyon, disorderly conduct daw, gaya ng pagbabayad umano ng 1 milyong piso sa testigong si Michael Murillo o alias Rene na nagdiin kay Apollo Kibuloy pero biglang nag-iba ng tono. So parating sinasabi ni Senator Risa Hontiveros, the Vice President should be accountable. But dapat naman kung may offenses ka rin, allegations of offenses, you are also accountable. Dapat may venue for which a senator should be answerable for their offenses. Ang Senado lang ang makadisiplin ng kanilang sariling miyembro. Dagdag pa ni Topacio, hindi lang daw ito isang insidente, kundi pa ulit-ulit na pattern mula pa sa Kian de los Santos case hanggang sa Farmally hearings. She has been getting away with so much for so long a time. Pattern na po ito Someone has to tell her, stop, hindi na tama ito. Pero buwelta riyan ni Senator Risa, ang mga akusasyon sa kanya ay pawang mga recycled na kasinungalingan. Hindi raw siya magpapadistract. Recycled lies, harassment. Naming trabahong ginagawa dito sa Senate. May mga drama pa dyan, pero sige lang, di po kami magpapadistract dyan. Basta't pagka-file nila, babasahin namin ang complaint at haharapin namin ang buong buo. Sa ngayon, wala pang napipiling chairperson ng Ethics Committee ng Senado. Pero sino man daw ang mag-chair sa komite, umaasa daw ang senadora na magiging patas ito sa pag-handle ng kahit anong kaso na idudulog sa kanila. Sabi naman nila Topacio, may mga ihaharap pa raw silang testigo kapag nagsimula na ang pagdinig. Pinag-usapan ni Yen Santos at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang isyung may anak daw sila.
Nangyari yan sa one-on-one interview ni Yen kay Manong Chavit. Dito, diretsahang tinanong ng aktres ang dating governor. Paliwanag ni Yen, walang katotohanan ang isyong yan. Magtropa raw ang kanyang mga magulang at si Manong Chavit kaya malapit ito sa kanilang pamilya. Lagi tayong nai-issue. Meron pa nga daw tayong anak, di ba? Malaki na daw yung anak natin. Si Yan. So, anak ba natin yon? Ewan ko sa'yo. Wow! Naku po! Guys, hindi po namin yun anak. Kapatid ko yon and ninong siya nun. Susunod, lalaking 2 beses tinamaan ng bala sa Leyte, paanong nakaligtas? Cellphone at iba pang gadgets, pagbabawal na sa mga eskwelahan sa South Korea. At chubby na pusa na super bilis naman sa takbuhan. Kilalanin si Barong. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Binaril sa likod ang isang lalaki sa barangay Ogisan sa MacArthur, Leyte. Nagkakapit naninigarilyo pa ang biktima ng tamaan siya ng bala. 3 putok, 2 tama pero nakaligtas. Nakalakad pa siya ng halos 2 oras pababa ng ibang barangay para humingi ng tulong. Ayon sa pulisya, personal na galit ang motibo. Tinutugis na ang salarin. 3 ang patay habang 17 ang sugatan sa pamaril sa Catholic School sa Minnesota sa Amerika. Ayon sa mga otoridad, dumalo sa misa sa school chapel ang mga biktima. Maya-maya, biglang namaril ang suspect mula sa bintana. 2 bata ang napatay niya at pagkatapos ay binaril ng suspect ang kanyang sarili. Bago ang krimen, flinex pa online ng gunman ang kanyang mga baril. Tinitignan ng mga anggulong domestic terrorism at hate crime. Nag-alay naman ng candlelight vigil sa lugar bilang pakikiramay sa mga biktima. Pagbabawalan na po ang paggamit ng mga cellphone at iba pang gadgets sa mga classroom sa South Korea. Pinangangamba daw kasi ang epekto ng sobrang paggamit ng social media sa mga kabataan. Lumabas sa isang survey na ang South Korea ay ang isa sa mga most digitally connected na bansa. Kung saan 99% ng populasyon ang araw-araw naka-online at 98% ang merong smartphone. Ipatutupad ang cellphone ban sa March 2026. Nagluluksa ang industriya ng pelikulang Pilipino sa pagpanaw ng award-winning director na si Mike De Leon sa edad na 78. Kinumpirma yan ng Film Development Council of the Philippines. Hindi na idinetalye ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Tinawag din ng FDCP si Direk Mike bilang isang visionary filmmaker. Nakilala siya sa mga classic, makabuluhan at award-winning na pelikula gaya ng Sister Stella L, Batch 81, Kisap Mata, Kung Mangarap Ka't ang Magising at Citizen Jake. Abangan, pusang si Barong, Malada Flash, ang bilis sa pagtakbo. At ang kinakiligan noon na Twilight Saga mapapanood ulit sa big screen. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Hold on tight, Spider Monkey. Magbabalik sa mga sinehan ang Twilight Saga. Base sa kanilang Facebook post, muling ipapalabas ang 5 movies nito this October. From Twilight, New Moon, Eclipse at ang Part 1 and Part 2 ng Breaking Dawn. Wala pang detalye kung saan at kailan yan muling mapapanood sa big screen. 2008 nang unang i-adapt
into film ang Twilight na hango sa libro ni Stephanie Meyer. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Thursday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampag-good night, kung tumakbo, mala The Flash. Chubby pero maliksi at matulin ang takbo ng isang pusa sa Indonesia. Ito, panoorin natin. Bilis nga. Tahimik masyado. Yan si Barong. No match sa kanya ang iba pang pusa sa kanilang lugar. Hindi makaubra sa bilis niyang tumakbo. Game face on pa si Barong kapag tumatakbo. Para bang sinasabi sa mga kalarong pusa na, catch me if you can. Sikat ngayon si Barong sa TikTok dahil sa kanyang astig na galaw at charming look. Alam mo, snatcher sa past life to si Barong. Kaya mabilis. tumakbo. Akin to. Hindi ako mag-comment. Ayoko. Wala, may sakit pa to. Bukas na siya. Di pa siya kasali. Bukas na. Oo nga. Oo. Next week na. Next Press week na. muna. Cat me if you can. Wow, pwede. Ayaw mo ng snatcher, ha? Talagang umabol ka pa, ha? Pakornihan, just me. Wala akong entry. Okay lang. Wala, okay lang. Bukas or sa next week. Maganda Total, ako. nagkasakit ka naman. Sige na. Okay. Sige. Okay. Yan po ang 45 minuto pag-iman sa mga headlines. May gusto ka pang sabihin. Hindi na. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Edling Gao. Magandang gabi.